Thanks. Salamat po. Good PM din po. Kasi habang tayo'y naghihintay, tayo muna ay umawit. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away, oh Jesus, my loving Jesus. Without Him, how lost I would be. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away, oh Jesus, my loving Jesus. Do you know Him? How great it would be. Without Him I would be nothing. Without Him I surely fail. Without Him I would be drifting like a ship without a sail. Jesus, so kind, you shine like a morning star. Jesus, what a comfort you are. Jesus, name above all names, beautiful Savior, for His Lord Emmanuel. God is with us, blessed Redeemer, living Lord. Jesus, what a wonder you are so tender, so pure, so kind. You
maraming salamat po. At muli pong naimbita po tayo dito sa ating bagong page. Salamat sa muli po ninyong pag-anyaya sa akin. Kay ating minamahal na lay minister, missionary, si Madam Leonora Dato, maraming salamat po sa inyong pag-imbita po dito. At kasama po yung ating pinaka-admin po dito, ang creator ng bagong page nito, si Sister Achi. Salamat po sa inyo. Ang talaga pong pinagpala po tayo ng Panginoon sa ganitong mga gawain. At tunay nga po na umabot po tayo sa malawak na mundo. Salamat sa biyaya ng Panginoon na sa pamamagitan itong ating medyang ito ay talaga pong nakakaabot po tayo kung saan-saan. Sige po, maghintay lang po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the liberty. You set your holy dust within, and I may praise your holy name. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the liberty. You sent your holy Christ within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sabihin nyo lang po kung mamaya po ay comment nyo na lang po pag ready na po lahat. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa iyo ay nagmamahal. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong
tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat ng mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, ikaw lang ang may alam ng aking patutukan. Salamat sa'yo, Panginoon. Lord, 7 p.m. Bishop dito. May we be blessed by our Almighty Father in this moment of our prayer. Salamat po sa presence ng bawat sa. Magandang gabi rin po. Maria Teresa Ferrano, good morning. Magandang gabi po sa inyo. Ganun din po ang AGCC. Salamat, tayo po ay nagtatagpo-tagpo po dito. Good evening po, Teacher Achi. Go signal nyo lang po kung tayo po ay magsisimula na po sa ating devotion. And then continue in our prayer. Okay po, maraming salamat po. Ang aking pong babasahin na pinaka-text ngayon ay dito po sa Revelation chapter 14, verses 12 to 17. Babasahin ko po ang magandang balitas, bagong salin. Pahayag 14, 12 to 17. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumakas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang anihin sa lupa. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas ang dapat anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit, may hawak ding itong matalim na karit. Pagpatuloy po natin dito sa 18 hanggang 20 na po tayo. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito. Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisang ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan
ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at ang lalim ay sintaas ng mga nguso ng kabayo. Ay pagpalain ng Panginoon sa mamagitan ng kanyang mga salita at tayo'y sumandaling manalangin. Our most precious Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity to share your word. And may your presence, once again, Holy Spirit, be with us to guide us. Clear our ears that we may be able to hear the words. And in your presence, O Holy Spirit, we will be able to receive thy word today. And thank you so much once again. And all this we pray in Jesus' mighty name. Amen. At isa pong kalagayan po natin dito sa mundo ay we are battered with so many problems. And we are not emptied yet. Wala po talagang, hindi po tayo nawawalan ng suliranin dito sa daigdig na ito. Pagamat ang mga problema natin ay hindi pa natatapos, ang isang problema ay darating na naman ang panibago. At ito po sa aking binasa sa inyo, I just want to reflect on these verses that I have read unto you. Isa pong katotohanan na death is inevitable. Wala pong tao na hindi pwedeng mamatay. Lahat po tayo ay mamatay. Pero ipinapakita po dito ni Paul sa kanya pong nakita na pinarahayag sa kanya ay yung pong mga naglilingkod sa Panginoon, maranasan nilang kamatayan, subalit hindi po sila mapipigil ni kamatayan sapagkat sila ay magtatamo ng katagumpayan ng kanilang bilang mga lingkod ng Panginoon. Ito nga po yung sinasabi niya, kaya nga sabi niya dito ay magpakatatag kayo. Ay yung mga mananampalataya ay kailangang magpakatatag sa panahon natin ngayon. Kung ang maraming mga tao ay nawawalan ng pag-asa at tayo rin na mananampalataya ay mawalan na rin ng pananampalataya at pag-asa, paano na ang mundo? Dapat natin makita na mga problemang ito ay sinulusyonan ng Panginoon. At ang ating pamagat ngayon ay the great problem today. Ang dakilang problema sa ngayon. I-reflect ko lang sandali itong ating binasa ngayon. Kung napansin niyo po yung binasa ko, mayroon pong dalawang pag-aani na banggit ko dito. To harvest time. Yung una po ay si Jesus po na nakaupo doon sa ulap ay siya po yung may hawak ng sikel, ng karit. At siya po yung tinawagan ng isang anghel. Sabi niya, ikumpay mo na ang iyong karit at mag-ani ka na. At si Jesus po dito ay nag-ani nga po. Nag-ani siya, sabi niya, inani niya po yung mga anihin dito sa lupa. Sa ibang version kasi, binabanggit po dito na that is also a part of the wrath of God. Pero dito po, nung binasa po sa original version, ay wala pong ganun na dagdag. Isa pong period agad doon. Doon sa Greek word ay kai et reste hege. Period na po doon. Wala po yung karugtong na sinasa, reaping the grapes of wrath. Wala po. Kaya dito po, pinapakita po na si Jesus po ay nag-ani. Yung isa po naman, yung isang anghel, ay mula din po doon sa temple of God in heaven, ay lumabas po siya at mayroon ding hawak na karit. At tinawagan siya nung tagahawak po, yung angel na taga-pamahala po doon sa templo ng apoy. Alam niyo, doon sa chapter 8, yung chapter 8 po, makikita natin doon yung itong tagahawak ng apoy doon sa templo ay siya rin po yung
nagbigay ng signal, yung 7 angels na siya pong magbubuhos ng puot ng Diyos sa lupa, ay siya rin po yun yung gumawa po nung yung hawak niyang mga baga ay tinapon sa lupa. So itong second harvest po ito ay harvest po para sa mga ayaw sa Panginoon. Na ibig sabihin ay hindi po para sa langit, kundi para doon sa eternal damnation. Ngayon, sabi ko, nagre-reflect po ako dito. Ang malaking problema ngayon. Yes, COVID-19 is a problem. Problema natin yung maraming namamatay. Problema natin yung nawawalan ng trabaho. Problema natin yung pagbagsak ng ekonomiya. Lahat ay dulot po nito ng COVID. Pero mayroon po isang dakilang problema. Ano kayo yung dakilang problema? Basta dakilang problema po itong kinakaharap natin ngayon. At ito nga po, ang pinakamalaking problema na sinasabi ko dito ay hindi lang problema nung panahon po ni Jesus Christ, kundi problema natin ngayon at problema pa rin sa mga darating na araw. Anong problemang ito? Ang problemang ito ay ang kamatayan ng mga tao na hindi handa sa pag-aani ng Panginoon. Itong COVID na ito, both believers and unbelievers ay tinatamaan po ng pandemic na ito. Tinatamaan ng COVID. May nangamatay na believers at mayroon ding nangamatay na unbelievers. Now the problem is this: the death of people who are not ready to face the Lord. Saan po sila? Kaya nga yung pag-aani na isang napakabuti po, yung mga namamatay na sila'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sila'y ani ng Panginoon. Subalit, yung pong mga namamatay na unbeliever, sila po ay inaani ng kaaway. Kaya yun po yung malaking problema ngayon. The death of those who are unprepared to face it. Hindi po sila handa. Kaya nga, yung ipinost ko yung sabi nga po ni Brother Steve Hogarth, yung sabi niya, the COVID is there with a purpose. Totoo po yun. Marahil, alam natin na noong mga nakaraang mga araw, mga panahon, kapag gusto mong makinig ng mga preaching sa ating social media, ay kadalasan pupunta ka doon sa YouTube. YouTube lang. Pero ngayon, kahit hindi YouTube, ay nandyan na yung mga pictures. Lumalabas na po lahat ang mga mananampalataya upang ibahagi yung salita ng Panginoon. So, most probably, God wants us to be awakened upang tayo po ay magbahagi ng banal na kasulatan para po maihanda natin yung mga tao at nang sila hindi namamatay na hindi handa para harapin ang kanilang destinasyon. Ang destinasyon nila ay sa Panginoon kapag sila po ay handa. Kaya nga, isang kalagayan, talaga po yun yung matinding problema. At dahil ito po yung matinding problema, dapat lamang po na hindi lamang yung idinadalangin natin yung mawala yung COVID, kundi yung idalangin natin na yung sabi ni Jesus Christ sa Mark 9:37-38, the harvest truly is plentiful,
but the laborers are few. Therefore, pray that the Lord of the harvest to send out laborers into this harvest. Panalangin din natin na marami pang lumabas. Ito nga pong, dati po ito yung kay Sister Leonora ay yung pong, yung una po, no? Bataan. Sa Bataan po ito. Pero ngayon, eto po tayo. Worldwide. Isa pong page na ito kung saan na para makibahagi po tayo sa pag-harvest sa mga tao para sa Panginoon at nang sila po ay hindi po harvestin ni Satan. Kaya nga ang challenge po sa atin, hindi lang po tayo nanalangin kundi manalangin tayo na dumami pa yung mga magiging laborers. Hindi lamang yung maligtas sila sa COVID, yung mga tao, kundi makilala nila ang Panginoon. And thank you for this online ministry that we are doing. Kaya mabuti ang Diyos. So, ang challenge po ay, as we are joining the throng of prayer warriors, let us also be among the harvesters, mga taga-ani. Think of those so many dying without Christ. Try to imagine the eternal agony that they will experience in hell. Eternal damnation. Hindi natin nakikita pero napakatindi po yung hirap po na daranasin ng mga hindi po tumanggap sa Panginoon. So let's learn the basic of evangelism, hindi po ba? Kung lahat sana ay magkaroon siya ng online ministry para sa kanyang mga kaibigan, maganda po, di ba? Yung mga may mga kaibigan, mga believers tayo. Tawagin natin yung mga kaibigan natin, magkaroon din tayo ng ganito. Di napakaganda, lahat po tayo magiging harvesters ng Panginoon. Halimbawa po ito, yung, I just want to share you this basic evangelism. Ang tanong, if you die today, are you sure you go to heaven? Pangalawang tanong, do you have sin? Siyempre, ang sagot ng tao, meron. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Because of sin, we are for hell. Kasala tayo, hindi nakabuti kaya tayo po ay papunta sa impyerno. Subalit sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of eternal life in Christ Jesus. Okay? Meron nga pong kamatayan, pero may regalo ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay, and that is Jesus. But because of that gift of God, we will not be thrown into hell, but we will be for heaven. Dahil nga po, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever believes in Him shall not have. And we all know Acts 4:12, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved, the name of Jesus. And then John 1:12, for as many as those who receive Him are given the authority to become God's children. So, let us receive Jesus Christ that we may become God's children. Mga binamahal, yan, at sabi nga po ni Jesus sa Revelation 3:20, behold, I'm standing outside the door and knocking, and whoever hears my voice and open the door, I will come in to him and sup with him. Mga minamahal, sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy 4:5, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Ayan po, do the work of an evangelist. Kaya ulitin ko po, ang malaking problema po ngayon ay those people dying unprepared.
Nag-harvest po ang Panginoon ngayon. Mabuti po yung mga namamatay na believers at sila po'y para sa Panginoon. Pero yung mga unbeliever na mamatay sila, inaani po sila ng diablo. Yun po yung reflection ko po dito sa dalawang pag-aani na dito. Kaya tayo po lahat ay dapat sumama sa praying warriors and as well as the throng of those who will harvest souls. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin na po. Dakilain ka, O aming Diyos na banal, maraming salamat na maging o Panginoon sa kalagitnaan ng pandemic na ito ay ginising niyo kami, O Diyos. Alam po namin na ang social media nung mga nakarang wala pang COVID ay talaga pong dumami po yung hindi mabubuting pangyayari. Labasan ng mga nakakaligaw na mga papanuurin, lalo tigit sa mga kabataan. At hindi rin paganoon, Panginoon, ang paglabas ng mga mananampalataya ninyo upang kasangkapanin nila itong mga gadget na ito upang ipangaral ka. Pero noong dumating po itong pandemic na ito, ay kinilos nyo ang maraming mananampalataya. Kaya kami nagpapasalamat sa inyong pagkilos. Malamang naisin ninyo na gisingin ninyo mga mananampalataya para gamitin itong social media na ito na hindi lang po ginagamit sa kasamaan. Maraming salamat. Ang aming dalangin ay patuloy pa rin po kayo, O Diyos, na tumawag, natabutin niyo, tuktukin niyo ang puso ng marami pang mananampalataya upang sila po ay magising at sumama po sa mga maghahayag ng iyong salita at magiging taga-ani ng kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, na mangyari po, Diyos, yung kalooban mo na sa loobin ng aming puso na hindi lang po nananalangin na mawala yung COVID, kundi manalangin na yung mga tao na kinukuha ng COVID ay handang-handa at magiging ani mo at hindi ani ng kaaway. Kaya, O Diyos, maraming salamat. At patuloy pa rin kami dumadalangin sa inyo, Panginoon, na i-empower mo, Panginoon, yung mga believers, ang iyong mga churches, O Diyos, upang magpatuloy po sa kanya pong paglilingkod sa iyo. Umari nga po, lahat ng churches ay meron po siyang online ministry upang magpatuloy po, O Diyos, sa pagkahayag ng iyong mga salita. Tuktukin niyo, Panginoon, ang mga puso ng mga tao na sa gitna po na nagsasaya ang diablo dahil po napapatigil niya ang simbahan. Sana'y gisingin mo ang mga mananampalataya na makita nila na hindi sila pagupo sa balakid ng diablo na sila'y pinapatigil, kundi gawa sila ng paraan upang ikaw po ay maihayag. Dakila ka sa amin, Panginoon. Opo, pagpalain niyo, Panginoon, maging yung maliliit na churches, Lord, na mayroon silang kaparaanan, O Diyos, na may ayag kayo, na kahit bang ipinagbabawal ang face-to-face worship, amin dalangin, O Diyos, na kayo po ang laging magtagumpay sapagkat tuturuan niyo, Banal na Espiritu, mga mananampalataya na ihayag ang Ebanghelyo sa mas nakaraming mga tao. Yes, Lord, alam po namin, Panginoon, na nagiging doble at triple ang inyong pagkilos ngayon sa panahon po ng pandemic na ito. Kaya i-bless niyo po, Panginoon, lahat ng mga mananampalataya. I-bless niyo po, Panginoon, itong gawain ito, Panginoon, ng Whole World Friendship Prayer Brigade, Panginoon. Tunay nga po na kayo po ang nagbangon po nito. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng kabahagi nito at lahat po ng mga nakikibahagi na mangaral po dito at manalangin, O Diyos. Patuloy niyo po silang i-empower, Panginoon, at maging yung mga maanyayahan pa, O Diyos, sa amin dalangin na sila po, Panginoon, ang siya po'y pagpalain at patuloy na makabahagi po sila ng mga salita ng Panginoon para yung mga nakikinig, O Diyos, ay masumpungan ka sa pamamagitan ng gawain ito.
And of course, all these activities in online ministries, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon. Maraming salamat. Ano man pangalan ng mga denomination na ito, ano mang Christian group, Panginoon, as long as they knew you as manifested in three persons, Father, Son, and Holy Spirit, Panginoon, i-bless niyo po ang mga mananampalatayang ito at pagpalain ng kanilang mga gawain. At pagkaisahin niyo kami, Panginoon, magkakaiba man ang aming mga tawag o Diyos sa aming mga grupo, ay pagkaisahin niyo kami sa puso na yun po yun yung gagawin namin, ihayag ka bilang mga kawal ninyo sa mundong ito, panlaban sa kapangyarihan ng COVID na siyang pinakasangkapan ng Diablo, na siyang nag-aani. Kaya Lord, may Holy Spirit continue to walk more than as those past days, Lord Jesus. Kami po, Panginoon, dumadalangin. Maraming salamat. Kaya maging, Panginoon, yung mga namumuno namin sa lahat ng mga bansa, ay aming dalangin ng Diyos na maabot po ng iyong mga salita. Na hindi lang po, Panginoon, sila nag-worry kung paano patigilin ng COVID na ito, sapagkat mayroon na pong nawawalan ng pag-asa. Kaya kung ano na po yun, kaya dalangin namin, Panginoon, na makita po nila yung pag-asa na iba kundi kayo, Panginoon. Nahahati po, Panginoon, ang mundo po namin at marami pong mga nangyayari sa media na hindi po namin alam kung alin ang tama, sapagkat pinagsasabi na yung mali ay siyang tama at yung tama na pinapaniwa ay siyang mali. Kayo na lang po nakakalam mo, Diyos. Kaya nga tulungan niyo kami na may isagawa po namin, O Diyos, ang pinakamahalagang solusyon, Panginoon. Ang maipangaral namin ng iyong salita para maihanda ang mga tao. Magtagumpay man ang COVID sa buhay ng tao kapag natanggap po kayo ang tagumpay. Maraming salamat. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, bawat isa. Patuloy namin tinataas, O Diyos, ang mga pagkilos niyo, Panginoon, sa mga namamahala po ng bakuna, namamahala po ng mga gamot, O Diyos. Umilos po kayo sa kanila, O Diyos, na makita po nila, Panginoon, yung lalo pang mapaigi, mapabuti po yung kalagayan ng bakuna sa mga naglilitawan, mga problema, Panginoon, ay kanila pong may sagawa yung pag-aaral para malaman yung tamang gagawin at nang maiwasan yung mga adverse effect ng mga Panginoon, na kung saan sa ginagawa po ito, Panginoon, ay makita yung kapangyarihan na magiging dahilan para yung mga nalalapatan ng gamot na ito ay magpatuloy ang buhay nila hanggat sa kayo po ay makilala. Ganon din, Panginoon, yung mga hindi pa na-injection na yung bakunahan, dalangin na yung Panginoon na ang patuloy na pagkilos mo sa kanilang buhay, O Diyos, ay magkaroon sila ng pananampalataya at balang araw ang inyong pong pagkilos, Panginoon, ay maranasan at maunawaan ang mga katotohanan na nangyayari po sa aming mundo at makita nila, O Diyos, kung paano maging kabahagi ng pagliligtas ng kapwa. Kaming lahat, O Diyos, makita namin yung bahagi namin na magliligtas hindi lamang sa physical, kundi magliligtas maging sa spiritual na buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong kabutihan. Muli po, pagpalain yung mga frontliners sa kanilang mga ginagawa. Hayaan niyo po na daluyan sila ng pagpapala upang magpatuloy ang buhay, O Diyos, ng mga tao, mga pasyente, o mga nakadaog palad nila, Panginoon, at dumating sa punto na sila po'y makakilala sa inyo. Kasama na, Panginoon, mga frontliners na kasama nila, yung mga believers na frontliners, pagpalain niyo po sila, Panginoon, at niyo pong kasangkapanin sila para magbahagi po sila, Panginoon, ng encouragement and as well as comfort to their fellow frontliners, Panginoon, at makita po yung pananampalataya nila na siya pong makapag-influence para sila rin po ay manampalataya sa inyo. Maraming salamat po, Diyos, at pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng church niyo sa buong sandaigdigan.
at mga believers po, kasangkapan ninyo, Panginoon, upang magpatuloy po ang inyong ministeryo sa amin. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan ninyo at iligtas niyo, Panginoon, yung mga nasa COVID victims, Panginoon. Loobin niyo po na makita kayo, O Diyos, na kayo yung Panginoon na nagliligtas para sila rin ay maligtas. Ay loobin niyo, Panginoon, na mas marami po yung mga ligtas upang mabigyan pa sila ng mas mahabang panahon sa mundong ito at nang makilala kayo para hindi maging huli ang lahat. Patuloy po, Panginoon, amin dalangin. Yung mga believers ay ganun din, Panginoon, upang hindi sila agad pupunta sa iyo, kundi sila ay makasangkapan niyo pa na magdala po ng kaluluwa sa inyo. Aming Amang Diyos. Loobin niyo po na ganito mangyari. Kaya po, patuloy niyo i-empower, Panginoon, yung mga doctors na tumitingin sa kanila. I-bless niyo po sila. I-bless niyo rin, Panginoon, yung mga gamot na pinapagkaloob sa kanila, O Diyos, upang magdagdag pa ng buhay sa kanila at magiging daluyan ng pagpapala upang mabigyan pa sila ng dagdag na buhay at kayo naman po ay kanilang makilala sapagkat kayo ang makikita nilang nagligtas. Maraming salamat po, Amang Banal. Kaya muli po, aming dalangin na patuloy niyo kaming samahan sa buong daigdig na ito, Panginoon. Kumilos po ang iyong banal na Espiritu sa pamamagitan naming mga mananampalataya na makita namin ang halaga ng bawat tao, ang kanilang kaluluwa upang maligtas din sila. Muli po, sa inyo ang luwalhati, O Diyos, pagpalain mo lahat na nandito ngayon. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, alam mo yung kanilang suliranin, at alam mo rin, Panginoon, ang kondisyon ng kanilang health. Aking dalangin, Panginoon, na may you give the blessings, O Lord, according to the desires of their hearts. Sa mga may karamdaman, ang pagpagaling mo ay aking dalangin, O Diyos, na ipagkaloob sa kanila. Yung mga may suliranin, pagkaloob niyo, Panginoon, ang inyong paggabay, at masolusyonan ng mga suliranin niya. Yung mga may pangangailangan, O Diyos, ipagkaloob niyo po, Panginoon, ang provisyon. At yung mga may problema po, samahan niyo po sila, O Diyos. Opo, marami po mga may problema, kaya kilala niyo po, Panginoon, bawat isa. Abutin niyo bagay yung mga kamag-anak po ng mga kapatid na nandito. Thank you so much. And as well, specifically we pray for Ate Jean Tangonan, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang nakakalam sa kanyang kalagayan. At kung siya po ay nasa operation na, kayo po, Diyos, ang gumabay sa mga doctors na titingin sa kanya. At i-bless mo, Panginoon, ang kanyang katawan at maging, Panginoon, sa mga iba pang mga titingin po sa kanya, mga ngalaga, ay magiging pagpapala lahat, O Diyos. At maraming salamat sa kagalingan at restoration ng kanyang kalusugan na inyong pagkakaloob. Thank you so much. And once again, may you bless each one of us. Thank you, and we bring back all the glory to you in the mighty name of Christ Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. At ako po sa inyo ay nagpapasalamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po.